Hello everyone, this is the reporting of the Group 6, the Curriculum Evaluation and Purposes. My name is Rima H. Morales, BS Ed 1, major in English. Today we are talking about the Curriculum Evaluation and Purposes. What is curriculum evaluation? Curriculum evaluation is a systematic process for assessing the effectiveness, quality, and relevance of an educational curriculum. It involves collecting, analyzing the data to determine how well the curriculum is achieving its ended goals and objectives, and to identify areas for improvement. This process helps to ensure that students receive the best possible education curriculum. Ang curriculum o evaluasyon ng curriculum ay ang proseso ng pagsusuri sa halaga at pagiging epektibo ng isang curriculum upang matukoy kung naaabot dito ang mga layunin, kung dapat ba itong ipagpatuloy at kung paano ito mapapabuti. Ang mga layunin nito ay magbigay impormasyon sa paggawa ng desisyon tulad ng pagpapatuloy o pagbabago sa curriculum at siguruhin na ang mga mag-aaral ay nakakuha ng kinakailangang kaalaman sa kasanayan at pagpapahalaga. Ito ay isang proseso upang sukatin ang halaga at pagiging epektibo ng isang curriculum sa isang setting ng edukasyon. Sinusuri nito kung ang curriculum ay nakamit ang mga inalatag na layunin at kung ito ay nagbubunga ng inaasahang resulta para sa mga mag-aaral. Mga layunin ng curriculum evaluation. Pagpapabuti ng curriculum, nagbibigay ito ng datos upang malaman ang mga kalakasan at kahinaan ng curriculum at kung paano ito mapagbubuti. Paggawa ng desisyon, tinutulungan ito ang mga tagapagmahala at guro na gumawa ng desisyon kung dapat ba ipagpatuloy, baguhin o alisin ang isang curriculum. Pagsukat ng epektibo, tinitiyak nito na ang curriculum ay nakatuon sa mga mahalagang paksa, karanasan, kasanayan at pagbuo ng pag-uugali at pagpapahalaga ng mga mag-aaral. Paggamit ng datos, kinukolekta nito ang impormasyon mula sa iba't ibang pinagkukunan tulad ng obserbasyon, pagsusulit at iba pang pagsusuri upang makagawa ng mas mahusay na pagtatasa ng curriculum. Maraming salamat po. Good day everyone. My name is Rowena Milan, BS Ed English first year from SC22. The purposes of curriculum evaluation: improving student learning, identifying strengths and weaknesses. Evaluation help pinpoint areas where the curriculum is successful and where it needs improvement, leading toward effective teaching and learning experiences. Providing feedback, both formative during development and summative after implementation. Evaluation offer valuable feedback to teacher and the student, allowing for adjustment and retirement, ensuring alignment with learning objectives. Evaluation ensure that the curriculum is effectively delivering the intended learning outcomes and meeting established standards. Yan po yung mga paraan upang mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Aktibong pagkatuto, pagbibigay ng pagkakataon ng mga mag-aaral na makilahok sa talakayan, pangkatanggawan at pagsasanay, hindi lang pakikinig sa guro. Malinaw na layunin sa pagkatuto, pagtukoy ng tiyak, nasusukat at makakamtang layunin upang alam ng mag-aaral kung ano ang dapat nilang matutunan. Iba't ibang paraan ng pagtuturo. Sa pagsasaayos ng paraan ng pagtuturo ayon sa kakayahan at estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa feedback at pagsusuri,
nagbibigay ng tamang oras at makabuluhang puna at paggamit ng nasusulit sa gawain bilang gabay at pagkatuto. Paggamit ng teknolohiya, makabagong kagamitan at online resources upang mas maging kawili-wili at madaling mag-access ang aralin. Positibong kapaligiran sa pag-aaral, paglikha ng ligtas, inklusibo at nakaienganyong silid-aralan kung saan nararamdaman ng mag-aaral na sila ay suportado. Paghihikayat ng kritikal na pag-iisip sa pagtuturo sa mga pag-aaral na magsuri, magtanong at mag-apply ng kaalaman, hindi lamang mag-memorize. Pagtuon sa mag-aaral, pagbibigay halaga sa pangangailangan, interes at karanasan ng mag-aaral upang maging makabuluhan ang aralin. Ang pagpapabuti ng pagkatuto ay nangangahulugang gawing mas kawili-wili, makabuluhan at epektibo ang edukasyon upang maabot ng mga mag-aaral ang kanilang buong potensyal. Good day, I am Angelica Medinilla from SC17 Macalelan and I'll be reporting number 2, which is informing decision making o pagbibigay gabay sa pagdedesisyon. Una, curriculum development and revision. Evaluation data informs decisions about curriculum changes, additions or deletions, ensuring the curriculum remains relevant and effective. Dito ginagamit ang evaluation data para malaman kung kailangan bang baguhin, dagdagan o tanggalin ang ilang bahagi ng curriculum. Sa ganitong paraan, nananatiling makabuluhan at epektibo ang mga aralin para sa mga estudyante. Halimbawa, kung napansin sa evaluation na nahihirapan ng mga estudyante sa isang subject dahil luma na ang teaching materials, maaaring palitan ito ng mas updated na resources. Kung may bagong teknolohiya naman o skills na kailangan na ngayon sa trabaho, dapat idagdag ito sa curriculum para maging handa ang mga estudyante sa real-world situations. At kung may mga content na inuulit na lang at hindi na nakakadagdag ng learning, maaari naman itong tanggalin para hindi masayang ang oras ng estudyante at guro. Pangalawa, resource allocation. Evaluation can highlight areas where resources like materials, technology, professional development are most needed. Sinasabi dito na sa pamamagitan ng pagsusuri, nakikita kung saan dapat ilaan ang mga resources tulad ng libro, kagamitan, teknolohiya, at maging training para sa mga guro dahil dito natutukoy kung aling bahagi ang pinaka-nangangailangan ng suporta. Halimbawa, kung sa resulta ng pagsusuri ay lumabas na maraming estudyante ang nahuli sa science dahil kulang sa laboratory equipment, dapat doon ilaan ang budget. Kung napansin naman na hindi updated ang mga libro sa math o history, doon dapat unahin ang punto para makabili ng bago at mas akmang references. Kung lumabas sa evaluation na kailangan ng karagdagang kaalaman ng mga guro, pwedeng ilaan ang resources para sa kanilang training o seminar. Sa madaling salita, ang resource allocation ay nagsisiguro na ang pera, oras at kagamitan ay napupunta sa mga lugar na talagang may pangangailangan dahil dito mas nagiging epektibo ang pagtuturo at mas natutulungan ang mga estudyante. Pangatlo, program approval and continuation. Evaluation results are often used to determine whether a curriculum should be approved, continued, or modified. Sinasabi dito na ang resulta ng evaluation ay nagiging basehan kung dapat ipagpatuloy, baguhin o itigil na ang isang programa o curriculum. Kung nakakatulong ito at epektibo, ipagpapatuloy. Pero kung hindi, kinakailangan ng pagbabago. Ito ang mga halimbawa. Kung may bagong ipinatupad na programa sa pagbasa at nakita sa evaluation na tumaas ang reading comprehension ng mga estudyante, ipagpapatuloy ito dahil malinaw ang epekto. At kung ang isang curriculum ay kulang naman sa resulta at hindi natutulungan ng mga estudyante gaya ng inaasahan, maaaring baguhin ito or i-revise. At kung ang isang programa ay halos walang epekto at kumakailan ng oras at resources, mas mainam na itigil na ito upang mapalitan ng mas epektibong programa. Sa madaling salita, ang program approval and continuation ay parang quality check ng mga paaralan. Sinasigurado nito na ang mga pinatutupad na programa ay hindi lang basta andyan kundi talagang kapaki-pakinabang sa mga estudyante at guro. Sa kabuuan, makikita natin na napakahalaga ng evaluation sa paggawa ng tamang desisyon pagdating sa curriculum. Dahil dito, nagiging malinaw kung ano ang dapat baguhin o i-revise, kung saan dapat ilaan ng mga resources at kung aling mga programa ang dapat ipagpatuloy o itigil. Sa madaling salita,
Nagsisilbi itong gabay upang matiyak na ang edukasyon ay laging akma, epektibo at nakatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral at tanlipunan. Yun lang po, salamat. Hi everyone, I am Abigail Matriano from SC3 Lucena Cluster and this is my report. Number 3. Ensuring curriculum effectiveness and relevance. Meeting educational goals. Evaluation assesses whether the curriculum is achieving its stated goals and objectives. Nangangahulugan na ang isang curriculum o programang pang-edukasyon ay matagumpay na nakakamit ang mga tiyak na layunin sa pag-aaral at mga resulta na idinisenyo upang magawa. Addressing changing needs. By regularly evaluating the curriculum, educational institutions can adapt to changing societal needs, student demographics, and the technological advancements. Nangangahulugan na ang isang kurikulum o sistema ay iniangkop at binago upang manatiling may kaugnayan at epektibo sa harap ng umuusbong na pagbabago sa lipunan teknolohikal at demograpiko. Tinitiyak nito na ang edukasyon ay nananatiling kapaki-pakinabang at inihahanda ang mga individual para sa kasalukuyan at hinaharap na mundo. Promoting equity and access. Evaluation can help identify and address any disparities in the curriculum's effectiveness across different student populations. Nangangahulugan ng paglikha ng mga kapaligiran at sistemang pang-edukasyon na nagsisiguro na ang lahat ng mga mag-aaral, anuman ang kanilang background o kalagayan, ay may patas at pantay na pagkakataon upang magtagumpay. Higit pa ito sa simpleng pagbibigay ng parehong mga mapagkukunan sa lahat, na kinikilala ng iba't ibang mga mag-aaral ay maaaring mangailangan ng iba't ibang antas ng suporta upang malampasan ang mga hadlang at makamit ang kanilang buong potensyal. Thank you! Aspect of curriculum evaluation. Systematic process. It is a structured approach, not one-time event, involving data collection, analysis, and interpretation. Multiple stakeholders. Evaluation involves teachers, students, administrators, and sometimes parents or community members. Data collection methods. Various tools are used including survey tests, interviews, observation, and document analysis. Feedback and improvement. The evaluation process provides valuable information to refine the curriculum, improve teaching practice, and enhance student learning. Different levels evaluation can occur at the classroom, schools, or broader system level. Different types of curriculum evaluation can be formative, ongoing for improvement, or summative at the end to assess overall impact. The aspect of curriculum. Pagsusuri ng curriculum evaluation ay ang layunin at mga inaasang matutunan ng mga mag-aaral. Ang katampakan at kaugnayan na nilalaman ang pagiging buo at pagkakaugnay-ugnay ng mga paksa at ang epektibong pagpapatupad at pagtukoy ng mga resulta ng pagkatuto. Layunin at inaasahang matutunan. Sinusuri kung ang curriculum ba ay may malinaw at nasusukat na layunin pang edukasyon, tinitiyak na ang mga layunin ay naaabot at inaayon sa pangkalatang hangarin ng edukasyon. Thank you. According to Bernstein and Hansen, 1990, evaluation be undertaken to gather data information that would assist educators in deciding whether to accept, change, ultimate the curriculum in general or an educational material in particular. Objects or subjects for evaluation
maybe the whole curriculum, self or epic aspects such as goals, objectives, content, methodology, and even the result or outcome. Ayon kina Olsen and Haskell, 1998, ang evaluation ay mahalaga po upang malaman ng mga guro kung ang curriculum at mga materyales ng pagtuturo ay dapat manatilihin, susundin o palitan. Sa pagtuturi, tinitingnan kung ang mga aralin, pamaraan ng pagtuturo at layunin ng edukasyon ay nakakatulong sa pagkatuto ng mga estudyante. Ito ay gabay para sa mas epektibo ang pagtuturo at pag-aaral. Sa curriculum po ay dapat magtabo ang plano ng mga aralin. Sa mga materyales, tama at sapat at ang tungkol sa mga estudyante. Pamamaraan ng pagtuturo dapat epektibo kung ginagamit na teaching strategies. Mga layunin ng edukasyon kung maaabot ang mga programa ng klase. Pagkatapos ng pagkatuto ng estudyante, susukat ang kanilang pangunawa at pananan. Kaya ko naman po tayo sa the different phases or stages in curriculum development may also be the focus of evolution. Ang curriculum development ay lumabang ilang una ang pagpaplano kung saan tinutukoy ang layunin at pangangailangan ng mga pag-aaral. Pangalawa po, pagdidisenyo ng mga aralin at nilalaman. Tatlo po, ang pagpapatupad kung saan ginagamit ito sa klase. Pangapat po, ang pagsusuri upang malaman kung epektibo at kung kailangan ng pagbabago. Pagpaplano po o planning ay layunin pangangailangan ng mga mag-aaral. Pagdidisenyo, pag-aayos ng mga aralin, asignatura at nilalaman ng pagpapatupad, aktwal na paggamit ng curriculum, evaluation. Kailangan po pagtatasa kung epektibo ang curriculum, kung dapat bang baguhin o dagdagan upang mas mapabuti ang pagkatuto ng mga batang estudyante. Sumama naman po tayo sa goals. Goals, layunin o pinakalahasang layunin. Ito ay malawak at ang matagalang diin ng edukasyon. Ang halimbawa po ay ang ma-develop ang isang responsabling mamamayan. Objective, tiyak sa layunin. Ito naman ay mas particular at
of success or failure of curriculum program, a syllabus or a subject to during implementation intended to improve a program. As the term implies, it involves the data gathered during the formation or implementation of the curriculum which may serve as important basis in revising the curricular program being implemented. So, ibig sabihin daw nito, ito ay proseso kung matagumpay o nagkakaroon ng problema ang isang curriculum o programa habang ito ay ginagamit pa lamang. Layunin din nitong pagbutihin ang programa sa pamamagitan ng pagkuha ng datos habang isinasagawa ito upang makatulong sa paggawa ng mga pagbabago sa curriculum. Example, during the first few weeks of our new English curriculum, we collected feedback from students and teachers. This helped us find activities that were too difficult or not engaging, so we made changes to improve understanding and participation before the semester ended. Summative evaluation. This is the form of evaluation used at the end of the implementation of program. The term implies it involves gathering of needed data usually collected at the end of the implementation of the curriculum program. It is used to assess whether or not the program or project or even an activity really performed according to how they were originally designed or developed. In most cases, this form of evaluation serves as basis deciding about whether or not the curriculum or program will continue, be subjected to improvement or revisions, or perhaps be terminated already. Ibig sabihin daw ng summative evaluation, ito ay pagsusuri na ginagawa sa pagtatapos ng isang programa o curriculum upang malaman kung ito ay naging matagumpay at ayon sa orihinal na plano. Ginagamit ito para magdesisyon kung ipagpapatuloy, aayusin o ihihinto o kailangan itong baguhin. For example, at the end of the school year, students take final exams to measure what they have learned, helping the school decide if the curriculum was effective. My name is Mary Joy Mingo, taking Bachelor of Secondary Education, SC7 General Luna, Lucena Cluster. Magandang araw po sa ating lahat. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa importance of curriculum evaluation and its purposes, o sa Tagalog ay kahalagahan ng pagsusuri ng curriculum at ang mga layunin nito. Mahalaga ito dahil dito natin nasusukat kung epektibo at akma ba ang ating curriculum sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ng lipunan. Kung walang pagsusuri, mananatili itong pareho kahit hindi ito angkop sa kasalukuyang panahon. Curriculum evaluation is vital for improving education because it helps determine the effectiveness and relevance of a curriculum, identify areas for improvement, and ultimately enhance student learning. It provides valuable data for making informed decisions about curriculum development, teaching practices, and resource allocation. Pagsusuri ng curriculum ay isang mahalagang proseso sa edukasyon. Ito ay paraan upang masukat kung ang curriculum ay epektibo at akma ba sa pangangailangan ng mga mag-aaral at sa lipunan. So, ito po ay may apat na may kahalagahan: ang pagtukoy at pagkilala at pagpapabuti at paggawa. Ang una ay mahalaga ang curriculum evaluation dahil natutukoy natin ang visa at kaugnayan ng curriculum. Halimbawa na lang ay kung ang mga aralin o libro ay luma na ay hindi na nakatulong sa pagkatuto, kailangan ng baguhin o dagdagan pa ito. Pangalawa, nakakatulong din ito upang makilala mga bahagi na kailangan pagbutihin. Dito pumapasok ang mga suggestion kung paano mapapaganda ang pagtuturo at ang mga kagamitan sa klase. Pangatlo, dahil sa pagsusuri, mas mapapaunlad ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Kapag maayos ang curriculum at pagtuturo, mas magiging madali at mas epektibo ang pag-aaral. At ang
panghuli, pang-apat, ang curriculum evaluation ay nagbibigay ng mahalagang datos para makagawa ng matalinong desisyon. Ito ay gabay para sa mga guro at administrador kung paano gagamitin ang oras, pondo at mga kagamitan sa paaralan. Sa kabuuan, ang layunin ng pagsusuri ng curriculum ay mapabuti ang kalidad ng edukasyon, na siguro na ang curriculum ay akma sa pangangailangan ng mag-aaral, makatulong sa paggawa ng tamang hakbang para sa pagulat ng paaralan at pagtuturo. Kaya masasabi natin na mahalaga ang curriculum evaluation dahil ito ang susi para manatiling makabago, epektibo at kapaki-pakinabang ang ating edukasyon. Sa pamamagitan nito, natutugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral at mapapabuti ang kabuoang sistema ng pagtuturo. Maraming salamat po. Ang topic ko po ay assessing curriculum effectiveness and relevance, kung saan ay ang pagtatasa ng curriculum ay nagbibigay ng impormasyon upang malaman kung ang mga layunin at mga layunin ng curriculum ay naisagawa o nagawa. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga guro na malaman kung ano po yung epekto ng curriculum sa ating mga mag-aaral. At ang next po natin ay improving teaching and learning, informing and instructional decision. Evaluation data can guide teachers in adjusting their teaching methods, materials, and assessment to better support student learning. Providing feedback for professional development, it can highlight areas where teachers may need additional training or support. Enhancing student engagement by identifying what aspects of the curriculum are most effective. Evaluation can help create a more engaging and motivating learning experience. So, sabi po ay pagbibigay ng gabay sa mga desisyon sa pagtuturo at pagkatuto. Ang mga datos po mula sa pagtatasa ng curriculum ay nagbibigay ng gabay sa mga guro upang ayusin ang kanilang mga paraan ng pagtuturo. Mga materials, yung mga kailangan po ng mga guro natin at ang mga pagsusulit upang mas mapabuti pa po ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. At ang number 3 po ay guiding curriculum development and change. Paggabay po para sa ating curriculum, ang development nito at ang pagbabago. Sinasabi po dito ay pagpapabuti at paghangad ng mga mag-aaral. Pangalap ng mga datos para sa pag-unlad at pagbabago ng curriculum or pagbibigay ng gabay para sa mga pagbabago sa curriculum. Ang mga datos mula sa pagtatasa ng curriculum ay nagbibigay ng gabay para sa mga guro. Yan nga po, guiding curriculum development and change. So, nagbibigay ng gabay para sa mga guro at mga opisyalis ng paaralan upang gawin ang mga pagbabago o pag-unlad sa curriculum upang ito ay mas epektibo po sa atin. Mas epektibo sa school po natin, sa guro natin, sa mag-aaral natin, at ito ay mahalaga sa atin. At yun lang po, at maraming
Maraming The salamat. process of the curriculum evaluation involved establish clear goals, gathering data from the various sources, analyzing it to identify strengths and weaknesses, and then developing recommendation for improvement. Case steps include setting evaluation objectives, designing and implementing data collection methods, analyzing the collected data against the established criteria, and finally, reporting findings and making necessary modification to enhance the curriculum effectiveness. This process can be divided into phases such as focus in design, data collection, data analyzing, reporting, and continuous improvement, ensuring a systematic approach to curriculum enhancement. Staff and the process. Establish goals and objectives, design the evaluation, collect data, analyze data, report findings, implement recommendation, and monitor and review. So ano nga ba ang process of the curriculum evaluation? Ito ay nangangahulugang ang proseso ng pagsusuri ng curriculum o ang pagtatasa ng proseso ng curriculum na tumutukoy sa pagtingin kung ang mga layunin at nilalaman ng curriculum ay naaabot at kung kailangan na pagpapabuti. Proseso. Ito ay ang mga hakbang o sunod-sunod na gawain na ginagawa para makamit ang isang layunin. Pagsusuri at pagtatasa. Ito ay ang pagkilatis o paghusga sa isang bagay tulad ng curriculum upang malaman ang kalidad at epektibo nito. Curriculum. Ito ang plano ng mga aralin kabilang ang mga layunin, nilalama at mga aktibidad sa pagtuturo at pagkatuto. Kaya ang proseso ng pagsusuri ng curriculum ay ang kabuuang proseso ng pag-alam kung ang isang curriculum ay nagbibigay ng inaasahang resulta at kung ano ang bahagi nito na maaaring pagbutihin. Salamat! So let's proceed the core values of the curriculum, evaluation, and purposes. So we have context evaluation, goals, beneficiaries, needs, resources, problem, background, environment. Product evaluation, outcomes, impact, effectiveness, transportability, sustainability, adjustment. Input evaluation, plans, stakeholders, strategy, budget, converge, and research. Action, process evaluation, develop, implement, monitor, and feedback. So what is the core values? It is also service several key purposes such as assessing student level, performance analyzing each student needs and how they can be made, assessing the efficacy of the curriculum in meeting its goals, and checking whether the tools and resources used are the right ones. So ano nga ba ang core values? Ang core values sa konteksto ng pag-aaral ng curriculum ay ang mga pangunahing prinsipyo na gumagabay sa pagtatasa o ebalwasyon ng curriculum na kadalasan ay nakasentro sa makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ang mga ito ay naglalayong siguruhin ang pangkalahatang pag-unlad ng mga mag-aaral at tinitiyak na ang curriculum ay nagpapalaganap ng etikal na pag-uugali at responsibilidad na lipunan. Pangunahing halaga ng ebalusyon ng curriculum. Ang apat na pangunahing halaga na gabay sa pagtatasa ng curriculum sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Mga layunin ng purposes ng pagtatasa ng curriculum. Ang layunin ng paggamit ng mga core values o evaluasyon ng curriculum ay para sa gabay sa pagpapabuti ng curriculum, pagpapalaganap ng responsableng pagkamamamayan, pagtitiyak ng holistic na pag-unlad. Maraming salamat po! Hey everyone, my name is Arlene Alcantos, EC3. Ito ang aking report. Conclusion.
It also serves several key purposes such as assessing student level performance, analyzing each student's need and how they can be met, assessing the efficacy of the curriculum in meeting its goals, and checking whether the tools and resources used are the right ones. The purpose of curriculum evaluation is to determine whether or not the newly adopted curriculum is producing the intended result and meeting the objective that it has set forth, and it is an essential component in the purposes of adopting and implementing any new curriculum in any education setting. Sabi dito ay may isang halimbawa pangkalahatang idea. Sinasabi dito sa pangkalahatang idea, ang bahaging ito ay nagbubuod sa mga pangunahing layunin at kahalagahan ng pagsusuri ng curriculum. At meron pa ditong mahalagang punto. Ang una, mga layunin ng pagsusuri. Ang pagsusuri ng curriculum ay ginagamit upang sukatin ang pagganap ng mga mag-aaral, tukuyin ang mga pangangailangan ng mag-aaral, suriin ang bisa ng curriculum at suriin ang pagiging angkop ng mga materyales. Pangalawa, kahalagahan ng pagsusuri. Tinitiyak ng pagsusuri na ang mga curriculum ay nagtatagumpay sa paggamit ng mga layunin nito at mahalaga sa pagpapatupad ng mga bagong curriculum. Yun lang po. Thank you.